po. Sisimula na rin po tayo ng ating PM worship service. I-invite ko po lahat ulit na tumayo. Aralin po natin yung kasunod ng ating series, 1 Kings 17. Sa screen na lamang po muna tayo dahil pag-inis po ay lahat natin natin. Sahin po natin ng salita. Sabi dito, and Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, as the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word. And it shall be that thou shalt drink of the brook, and I have commanded the ravens to feed thee there. So he went and did according unto the word of the Lord, for he went and dwelt by the brook Cherith, that is before Jordan. And the ravens brought him bread and flesh in the morning, and bread and flesh in the evening, and he drank of the brook. Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Zidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. And she said, as the Lord thy God liveth, I have not a cake, but a handful of meal in a barrel, and a little oil in a purse. And behold, I am gathering 2 sticks, that I may go in and rest it for me and my son, that we may eat it and die. And Elijah said unto her, fear not, go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. And the Lord heard the voice of Elijah, and the soul of the child came into him again, and he revived. And the woman said to Elijah, now by this I know that thou art a man of God, and that the word of the Lord is thy mouth is truth. Let us pray. Lord, salamat po sa araw nito. Salamat sa lahat ng biyaya nyo sa pagkakataon mo makapagsalita sa inyo ngayong hapon. Salamat sa lahat ng kaluluwa ng Panginoon, Panginoon. Gawin natin nyo mga kapatid natin wala rito, Panginoon. Alalahanin sila, nakaalalahanin ng Panginoon ito. Nagpatawad ng aming mga kasalanan at pagkukulang, Panginoon. Nawa, maramdaman ang bawat isang magaling presensya, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ito lamang aming dalangin sa mga sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Ako po ng mga natin. So, 1 Kings 17, pinapakita nito yung dramatic shift sa storya ng bayan ng Israel. So, ilang linggo na po natin naaral yung Kings. Bawat isang hari na lumilipas o dumadaan, paulit-ulit lang ang kasalanan, paulit-ulit lang silang hindi nagsisisi. At ngayon, nag-intervene ang ating Panginoon sa isang makapangyarihan na pamamaraan. Nagtayo siya ng isang propeta. Ang pangalan ng propeta ay Elijah. Si Elijah, sa isang deklarasyon, sinabi niya na isasara ng Panginoon ang langit. Hindi uulan, walang hamog, at talagang magkakaroon ng tagtuyo sa bayan ng Israel. At hindi lang ito tsansa, pero direktang sinabi ito ng ating Panginoon. Ito na yung panahon at hindi lang ito judgment ng ating Panginoon, pero gusto niyang gisingin ang bayan ng Israel. Yung Israel, kaninong Diyos sila sumamba nung pinakasalan nung hari nila si Jezebel kay kanino? Ay kanino? Kanino po? Basha? Hindi. Baal. Si Baal, isa siyang Diyos-Diyosa na naniniwala sila, ang kapangyarihan ni Baal ay kontrolin ang ulan at fertility ng mga babae. Kaya kung titignan nyo, ang fertility sa mga, kahit nasa mga
mga Greeks at sa mga Romans, associated yan sa pagtubo ng kanilang mga pananim. Dahil sa pag-ulan, doon tumutubo yung kanilang mga pananim. Isip nilang kaya kontrolin ni Baal ang ulan. At ang ginawa ng Panginoon, sabi niya, isasarado niya ang langit at hindi uulan. At hindi lang basta uulan, kahit habog sa gabi, walang pupunta sa bayan ng Israel. Pero makikita natin dito na kung saan, habang nagsasuffer yung buong bayan ng Israel, sinusustain ng Panginoon si Elijah at binibigyan niya si Elijah ng lahat ng kanyang pangangailangan. Ibig sabihin lang, ang ating Diyos, siya ang Diyos ng kakulangan at siya rin ang Diyos ng katapatan. Lahat ng bagay na nangyayari sa mundong to, hawak ng ating Panginoon. At kapag isinarado ng Panginoon ang langit, when God shuts the heavens, hindi siya absent. Pero tinuturuan niya ang bawat isa na matutong manangan sa Kanya. Unang punto, dineklara ng salita ng Panginoon ang judgment niya laban kay King Ahab. Sabi dito, hindi magkakaroon ng ulan na kahit hamog sa bayan ng Israel dahil ito ang salita ng ating Panginoon. Makikita natin na sa pangako man, sa judgment man, o sa palo man ng Panginoon, lahat yan ay nakaugat sa kanyang salita. At lagi ko kumprontahin ng salita ng Panginoon ang kasalanan ng bawat isang tao. Palayo ng palayo ang Israel sa totoong Diyos, palalim ng palalim yung idolatry na ginagawa nila under King Ahab, niyayakap nila si Baal, nire-reject nila yung tunay na Panginoon, at hindi na nahimik ang ating Panginoon. Nagtayo siya ng isang tao na magsasalita ng katotohanan at ng kanyang parusa kay King Ahab. Now, ano yung punto? Itinuturo sa atin ng Panginoon na ang isang tunay na tagapagsalita niya, preacher ka man, o pastor ka, o tagapagturo ka, yung salita ng Panginoon, hindi dinisenyo upang maging komportable ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Hindi yan dinisenyo para i-affirm yung kasalanan ng mga tao. O isipin nila na ito-tolerate sila ng ating Panginoon. Alam niyo kung bakit masakit yung salita ng Panginoon? Dahil ine-expose niya yung karumihan ng ating mga puso. Si Elijah, tumayo siya sa harap ng isang hari na kayang kunin ang kanyang buhay. Pero hindi siya natakot. Hindi siya nag-hesitate. Hindi siya nagdalawang isip. Bakit? Dahil mas natatakot siya sa tunay na hari ng Israel. At ikaw, ako, tayo bilang mga lingkod ng ating Panginoon, hindi tayo matatakot sa kahit sinong tao. Tunay na masakit ang kanyang salita. Pero nire-require ng Panginoon na maging matapat tayo. Masaktan ang dapat masaktan. Dahil siya ang uunahin natin. Hindi yung approval ng kahit sinong tao. Nakita na kontrolado ng Panginoon ang kalangitan. Talagang chine-challenge niya yung bayan ng Israel. Sasamba kayo kay Baal, sasabihin nyo siya ang Diyos ng ulan, isasarado ko ang langit. Papatunayan ng Panginoon na siya lang ang may authority sa kanyang creation. Kahit ang ulap, ang langit, ang ulan at hamog, sumasamba at sumusunod sa ating Panginoon. At pinapatunayan niya na yung Diyos-Diyosan nyo, wala siyang kapangyarihan. Hindi siya totoo. Ang Panginoon lang ang soberano. Ang Panginoon lang ang may hawak ng lahat ng area ng buhay. Nature, puno, bundok, hangin, provision, timing, sitwasyon at mga sirkumstansya. Lahat yan ay nasa kamay ng ating Panginoon. At walang bagay na gagalaw sa mundong to kahit yung paglaglag ng isang dahon na hindi plinano ng ating Panginoon. At kung pinigilan niya ang pag-ulan, hindi ito aksidente. Yung taggutom, yung tag-init, yung kawalan ng tubig sa kanilang kapanahunan, judgment ito ng ating Panginoon. Mahirap to.
Mas madaling mawalan ng pagkain kesa ng tubig. Makikita natin na kung saan, kung katulad ng Israel, ilalagay natin sa ibang bagay o sa ibang Diyos yung ating pagtitiwala. Tandaan nyo, pag sinabi natin idolatry o Diyos-Diyosan, hindi lamang ito yung mga rebulto, hindi lamang ito yung mga Diyos na gawa sa kahoy. Kahit tayong mga Kristiyano, meron tayong mga Diyos-Diyosan. Maling relasyon, pamilya, yaman, asawa, mga anak, trabaho, pera. Pag inilagay mo yung pagtitiwala mo sa ibang bagay, bukod sa ating Panginoon, ipinipinta kayo ng bayan ng Israel yung buhay natin. Tagtuyo. Yung application niya. Kung ano man yung pinagkakatiwalaan natin ngayon outside ng ating Panginoon, balang araw, papaliyayan. Pwede kang biguin ng pamilya mo na sinasamba mo. Pwede kang biguin ng pera mo. Pwede kang biguin ng kabataan mo, ng lakas mo, ng oras mo. At kung tunay kayong anak, gaya ng Israel, tatanggalin niya yung mga bagay na pinagkakatiwalaan mo upang matuto ka uling magtiwala sa Kanya. Ano yung punto? Yung mga panahon na kulang tayo, hindi yan ibig sabihin na wala ang Panginoon. Baka sinasabihan ka ng Panginoon, ito na yung oras na bumalik ka sa Kanya. Ano yung punto? Alam nyo, hindi lang naman comfort ang ibinibigay ng salita ng Panginoon. Katulad ng salita niya na nanggaling kay Elijah, i-confront din ng kanyang salita ang ating mga kasalanan, ang ating mga Diyos-Diyosan. At kapag dineklara ng Panginoon ang isang bagay, mangyayari at mangyayari. Dahil kapag isinarado ng Panginoon ang kalangitan, hindi para durugin lang tayo, pero matutunan nating manumbalik sa Kanya. Pangalawang punto. Hindi ibig sabihin na pinalo niya ang Israel. Idadamay niya yung kanyang itinayong propeta na si Elijah. Pagkatapos niyang magbigay ng judgment, ang utos ng Panginoon kay Elijah, hindi mo na kailangan pang makipag-argue o makipagpunitan sa hari ng Israel. Umalis ka at pumunta ka sa isang brook. Pag sinabi natin brook, para yung ilog na maliit, batis na umaagos. Na ang pangalan ay Cherith. At very significant yung utos ng Panginoon. Dahil ang utos kay Elijah, pagkatapos mong mag-preach, umalis ka na agad. Bakit? Ba't niya pinagtago si Elijah? Upang turuan tayo na hindi lang yung public service tayo ginagamit ng Panginoon. Mas pine-prepare niya yung kanyang mga lingkod in the private places. Maraming Kristiyano, iniisip ng kahanga-hanga kay Elijah yung pag-declare niya, pag-preach niya, pag-warn niya doon sa hari. At katulad natin, marami sa atin, iniisip natin ang kamanghamanghang ministry na nangyayari dito sa pulpito. Pero ang totoong paghubog ng Panginoon, yung totoong pag-prepare sa atin ng Panginoon, nangyayari sa mga oras at lugar na walang nakakakita sa atin. Amen. Yung Cherith, yung lugar na yan, nire-representa yung lugar ng separation, ng dependence. Hinuhubog ng Panginoon si Elijah. Tinanggal niya yung kanyang preacher, yung kanyang propeta. Sa mata ng tao, sa impluensya ng tao, sa kontrol ng Israel, walang nakakakita sa kanya, walang recognition, walang plataforma, walang pulpito, pero nandun yung pagsunod ni Elijah. Kapag inaaral ko ito, oo, totoo. Madaling maging pastor at preacher sa likod ng pulpito. Pero yung tunay na paghubog sa atin sa mga oras na sumusunod tayo nang walang nakakakita sa atin. Marami sa atin, we desire na magamit tayo ng Panginoon. Sa mga ministeryo, kahangaan tayo, makikita tayo. But today, we are reminded, God trains us in Cherith, in the hidden places. Bago ka maging epektibo publicly, matutunan mo munang dumepende sa Panginoon privately.
preparasyon sa atin ng Panginoon, makikita mo yan, prominent yan, kapag mag-isa lang tayo. Yung tunay na espiritualidad, na kalakasan at maturity, mas makikita yan pag wala kang kasama. Dahil pwede mong gawin ang lahat ng bagay. Mas mahalaga at mas kahanga-hanga yung pagsunod sa Panginoon in your private life rather than your public ministry. Ano yung ginawa ng Panginoon dito kay Elijah? Makikita natin that God is providing in unexpected ways. Very intentional yung pagpo-provide ng Panginoon kay Elijah. Paano kumakain si Elijah? Dahil sa kanilang kapanahon, kapag tag-init, walang tubig, wala rin pagkain. Kasi hindi sila makapag-tanim, tuyo ang lupa, walang tumutubo. Ginawa ng Panginoon, umiinom siya gamit yung brook, yung agos ng tubig doon. At kumakain siya sa pamamagitan po ng, sinabi ni Kuya Jess, uwak, ravens. Alam nyo, hindi ina-expect sa kanilang kapanahunan na dadalan siya ng ravens na pagkain. Unang-una, yung mga uwak sa kanilang kapanahunan, although naniniwala kung matalino talaga ang mga uwak, hindi sila hinahawakan dahil kinoconsider sila hindi malinis. Kasi ang mga uwak, ano ang kinakain? Patay. Sa Israel, pag nakahawa ka ng isang hayop na umawak o kumain ng patay, ikaw rin ay magiging marumi. Pero itong mga ravens, ako naniniwala ko, matalino talaga ito. Sa ibang bansa nga, nawawalan yung mga tao ng susi ng sasakyan, ng ginto. Akala nila may magnanakaw doon sa lugar. Yung pala yung mga uwak, kinukuha yung makikinang, iniipon. Iniipon. So, ginamit ng Panginoon yung mga uwak. Araw-araw, dinadalan siya ng uwak ng pagkain. At pinapakita sa atin dito, hindi mo pwedeng limitahan yung pagkilos ng Panginoon sa iyong buhay. Marami sa atin short-term isip. Kanina nga lang sa Thanksgiving namin mag-asawa, nakakayamang isipin, minsan short-term talaga tayo mag-isip. Ang nakikita natin kaagad yung pangangailangan natin sa araw na ito. Nakakalimutan natin na yung provision ng Panginoon, hindi nasusukat ng sistema ng tao. Hindi dependent ang kamay ng Panginoon sa kung ano lang yung meron tayo. Kung gugustuhin nga tayong pakainin sa pamamagitan ng uwak, kayang gawin ng ating Panginoon. Now, makikita natin na kung saan yung provision ng Panginoon, isang key detail dito, hindi nagdadala yung mga uwak ng sobra-sobra para kay Elijah. Ang dinadala lang nila kung ano yung kailangan ni Elijah sa araw na ito. Which teaches us something. Hindi natin kailangan ng sapat yung provision ng ating Panginoon sa atin. Ito yung katotohanan. Alam dito ng asawa ko, isa sa mga pinakamalalang kasalanan na pwede kong gawin, doon pa naman bago ako magbukas. Nagsimula dahil mas nagtiwala ako sa kung ano yung meron kami kaysa sa kamay ng ating God does not give us abundance. Binibigyan niya lang tayo ng sapat sa araw na ito upang matutunan natin magtiwala sa Kanya araw-araw. Pero ito yung nakakatuwa dito. Naubos din yung tubig doon sa buhok, sa patis. Ibig sabihin, ano pinapakita ng Panginoon? Yung lugar ng kanyang provision, hindi permanent. Bakit? Gusto niya bang buhawin si Elijah? Gusto niya bang gutumin si Elijah? Bakit tumigil yung brook nagkaroon ng tubig? Bakit tumigil yung mga uwak na magdala ng pagkain? Hindi para gutumin si Elijah.
Pero parang ituro sa kanya, hindi yung batis yung provider, hindi yung uwak yung provider, yung Diyos ang nagbibigay sa iyo. Ito yung katotohanan. Kahit si Elijah, tinuturuan ng Panginoon ng Israel kay Baal umasa. Tinuturo ng Panginoon kay Elijah, huwag mo patutunang umasa dun sa batis o dun sa uwak, sa akin ka umasa. At saan mo natin ilalagay yung tiwala natin, tatanggalin yan ng ating Panginoon. This gives us a powerful principle ng provision ng Panginoon. Yung provision niya, hindi mo pwedeng i-expect na kung ano yung gusto mo at kung paano mo gusto matanggap, ay ganito ka bubuhayin ng ating Panginoon. At makontento tayo sa sapat na ibibigay ng ating Diyos. Alam mo kung sino yung Kristiyano at taong pinakamayaman? Yung kontento. Alam niya na kasama ko, lagi na akong pinagsasabihan. Alam niya kung bakit? Kahit gano'ng maraming meron ka, kung hindi ka kontento, pakiramdam mo hindi yan Sapat. Parang yun, ulitin ko. Huwag tayong malito. Hindi yung provision yung mahalaga. Yung provider. Minsan excited tayo sa regalo ng Panginoon. Hindi natin nakikita yung Diyos na nagre-regalo sa atin. Third main point. Tinetest ng Panginoon ang pananampalataya natin sa ating kakulangan. Saan pinapunta ng Panginoon si Elijah nung natuyo yung brook? Pumunta ka sa lugar ng Zarephath, labas na to ng Israel, at pinapunta niya sa Elijah sa isa, Juda. Nana, ikaw ba yun? Hindi kasi pinalalanan ko. Antayin natin, baka may pumunta sa bahay ni Nanay, Elijah ang pangalan. Si Elijah, pumunta siya doon sa lugar ng Juda. Tandaan nyo, yung Israel, kung famine sa Israel, tagtuyo sa Israel, apektado yung mga lugar na nakapalibot sa Israel. At pinadala niya si Elijah sa isang tao na nangangailangan. Paulit-ulit ko na po kami tinuturo sa inyo, yung mga byuda, sa kanilang kapanahunan. Iba po sa atin. Sa kanilang kapanahunan, dahil yung mga babae ay hindi naman talaga nagtatrabaho. Yung mga byuda, talagang sila po yung mas naghihirap sa kanilang kapanahunan. At itong byuda na ito, naggagather siya ng mga sticks. Siguro magluluto siya. At naniniwala siya na ito na yung huli niyang kakainin. And yet, in this moment ng kakulangan ng byuda na ito, si Elijah, sinabi niya yung commandment na galing sa ating Panginoon. Ang utos ng Panginoon dun sa byuda, gumawa ka ng cake o ng tinapay para kay Elijah bago mo pakainin ang iyong sarili at ang iyong anak. Alam mo, hindi lang ito test ng generosity. Test ito ng pananampalataya niya sa salita ng ating. Kung mag-isa ka, may anak ka, yun na yung huling pagkain. May kung nanay ka nga, baka hindi ka pa kumain, ibigay mo na lang sa anak mo. Tapos may lalapit sa'yo, hindi mo kilala, ang pangalan Elijah. Nasabihin sa'yo, utos ng Panginoon, ako muna pakainin mo bago ngayon. Itetest talaga yung puso ng babae ito. At ano yung test? Handa ba siyang sumunod sa ating Panginoon despite ng kanyang kakulangan? At ang maganda dito sa byuda na ito, nag-respond siya ng may pananampalataya. Ginawa niya yung utos ng Panginoon. Kung titignan yung utos ng Panginoon, it defies all logic. Kahit yung puso na lang ng nanay yung pag-usapan natin, it defies all logic. And yet, sumunod siya sa ating Panginoon. Ibinigay niya kay Elijah yung pangangailangan ni Elijah. At ano yung ginawa ng Panginoon? Nagulat na lang sila dahil lalagyanan nila ng harina at hindi lang harina, anong ginagamit? Oil, ng langis. Hindi nauubos. Now, ano gusto kong makita nyo? Yung pattern. Mas madali, sumunod, kung ang ginawa ng Panginoon,
Ipinakita niya muna na sobrang dami yung harina, ipinakita niya muna na hindi na umubos yung langis, bago sumunod yung babae. Pero yung pattern, yung pagkakasunod-sunod, sumunod muna siya, bago niya napansin na hindi na uubos yung harina at langis. Ano na yung punto? Kung inuna ng Panginoon yung provision bago yung pagsunod, kaya ba nating sabihin may pananampalataya yung babae? Hindi. Dahil madaling sumunod sa oras na kung saan, sobra-sobra. Ang hinihingi ng Panginoon, pananampalataya. Alam niyo kung ano yung mirakulo dito? Actually, hindi yung hindi yung pagdami ng harina at langis. Yung mirakulo dito, yung isang babae na kung saan walang-wala, nagawa niyang sumunod sa ating Panginoon. Ito yung tunay na mirakulo. And day after day, nag-provide ang ating Panginoon. Ano pa yung gusto kong makita ng bawat isa? I-multiply lang ng Panginoon kung ano yung ating sinurrender. Pero lahat ng pinagdadamot mo sa Panginoon, sa iglesia ng Panginoon, ay hindi yan pararamihin ng ating. And I dare you, test God. I dare you. Ilang ulit mo lang nakita yung mga taong binibless ng Panginoon, sila yung hindi nagdadamot sa iglesia. Yung pinakamagagaling magturo, sila yung hindi nagdadamot ng oras nila na mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Yung mga binibless ng Panginoon financially, sila yung nakikibuhat sa gastusin ng iglesia. Test God. And I will tell you, hindi ako mapapahiya sa inyo. And at the end of the day, kung hindi man isoli ng Panginoon sa buhay na ito, yung lahat ng ginagawa natin, isosoli niya yung balang araw. Kanina lang nag-uusap ko yung mag-asawa, sabi ng misis ko, isipin mo gano'n kaya kasarap yung buhay natin kung wala tayong ministry. Kung hindi tayo Kristiyano. Sabado pa lang siguro, nag-out of town na tayo hanggang linggo. O nakahilata lang tayo kung maghapon ng Sabado hanggang linggo. Sabi ko sa kanya, okay lang yun. Balang araw naman, tayo magpapahinga sa piling ng Panginoon sa langit. This passage reveals a powerful principle. Hindi natitesting yung pananampalataya natin kapag marami yung meron tayo. Mas natitesting yan kapag kulang yung resources, kapag may problema, kapag may saradong pinto, sinasaradong pintuan ng ating Panginoon. Dahil tandaan nyo, yung kakulangan at yung pagsara ng kalangitan sa istorya na ito, hindi punishment kay Elijah, hindi punishment sa widow, preparasyon upang mas patatagin sila ng ating Panginoon. And obedience should always come before God's provision. Amen. Pangatlo, ano sabi natin? Panginoon ang magpaparami. At ang paparamihin niya lang yung mga bagay na handa tayong isurrender sa Kanyang kamay. Kanya, wala naman yung pinagkaiba doon sa 5 loaves and 2 fishes. Fourth main po. Hindi niya lang ipinakita na siya ang God, sovereign God ng provision, ng scarcity, ng kakulangan, at ng kasobrahan. Ipinakita niya rin na siya ang may kapangyarihan laban sa kamatayan. Ano yung nangyari? Ito, magugulat kayo. Baka yung iba, kapag narinig itong kwentong ito, iisipin malupit ang Diyos. Pagkatapos, sumunod ng widow, ano yung nangyari? Namatay ang kanyang napaka-significant ito. Nagtiwala siya sa Panginoon sa kakulangan niya. Sumunod siya dahil nananampalataya siya. Pinakita ng Panginoon yung provision. And yet, pinahintulutan ng Panginoon na matay ang kanyang Anak. Now, ano yung tinuturo sa atin bilang mga Kristyano? Yung pananampalataya natin, hindi tayo niyang ine-accept sa mas mabigat na trials ng ating buhay.
Mali po yung itinuturo ng mga tao at ng mga relihiyon na kapag naging Kristiyano ka, mas magiging okay ka. Na kapag naging Kristiyano ka, mas magiging maganda ang buhay mo. Yung tinuturo nila na lahat hindi bigay sa'yo ng Panginoon, pero hindi mo yung totoo. Yung katotohanan, pag naging Kristiyano ka, mas madalas naghihirap tayo. Mas nape-persecute tayo. Mas nalulungkot tayo. At itong babae ito talagang nag-question siya, nagbighati siya, nag-wrestle yung pananampalataya niya. Kaya makikita niyo dito ano yung ginawa ni Elijah. Nanalangin siya sa ating at hindi ito yung routine prayer ni Elijah. Hindi ito yung nakasanayan na umaga, tanghali, gabi, mananalangin. Yung panalangin dito ni Elijah, desperado, personal. Talagang ipinapakita niya, Lord, wala kaming magagawa. We are dependent to you. At hindi ko po alam kung naranasan niyo na ito. Pero ganito yung naramdaman namin. Ano po, ganito yung naramdaman ni Elijah. Katulad kung nananalangin kami pagkasawa kung hindi namin alam kung mabubuhay sa singko o hindi. Na wala ka talagang magawa, kahit anong pera ang itapon mo, wala kang magawa kung hindi manalangin. Ito yung katotohanan. Kapag dumating ka sa punto na hindi mo na makontrol yung kahit anong bagay, bumalik ka sa ating Panginoon. Amen. Yung tanong mo sa bawat isa bilang Kristiyano, kailan ka huling nanalangin ng ganito? Yung may pagtangis, yung may dependence, yung desperado ka, na wala ka ng ibang yayakapin kung hindi ang ating Panginoon. Hindi nag-rely si Elijah sa mga naunang mirakulong ginawa ng Panginoon. Hindi na inassume na Lord, alam ko, bubuhayin mo itong batang to. Wala siyang sinabi. Ang ginawa niya lang, Lord, nawa kung ano ang gusto mo. Tulungan mo at buhayin ang anak ng babae ito. Anong ginawa ng Panginoon? Binuhay kayo bata. At ito yung first recorded resurrection sa Scripture. Now, ano yung punto? Habang inaaral ko ito, sabi ko, we worry about everyday provision. Samantalang ang ating Diyos, hindi lang siya Diyos ng kakulangan o ng provision o ng abundance. He is the God of life and death. So why do we worry? Naisip ko bakit talaga kasalanan ng mag-worry o mag-doubt? Hindi lang dahil kulang ka ng pananampalataya, but because you blaspheme the person of God. Hindi lang siya ganun kaliit na Diyos para mag-worry ka sa ganun kaliit na problema. He is the God of life and death. Hindi siya limitado sa kamay nating mga tao. Yung imposible sa atin, posible at madali lamang sa ating Panginoon. Panghuling punto. The widow recognized the man of God. Ginamit ng Panginoon lahat ng trials na naranasan ng Biyuda upang makita niya kay Elijah ang ating Panginoon. Sa verse 24, ang sabi ko, now by this I know that thou art a man of God, and that the word of the Lord in thy mouth is true. Ibig sabihin, ano sinasabi niya? Hindi lang siya nakikinig sa salita ng Panginoon. Unawa niya yung salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Elijah. Na, ano yung punto nito? Ang sinasabi niya, nakita ko at nakilala ko ang iyong the end of the day. Ang tunay na Kristyanismo, it's not just a set of instruction na kailangan mong sundin. It's not a set of commandments na kailangan mong sundin. It's not just you hearing the word of God. Christianity is knowing God. Hindi niya lang narinig yung salita. Hindi lang siya sumunod. Nakilala niya
yung Diyos na may hawak ng lahat na ito yung katotohanan. The moment na may trials tayo, o problema tayo, o kakulangan tayo, hindi po humihina yung salita ng Panginoon. Dito mo yan mas mapapa. Tingnan niya. Sa lahat ng stage, ng journey, ng widow, kinumpirma lang ang mga bagay patungkol sa ating Panginoon. Sa kanyang kakulangan, natutunan niya that her God provides. Sa kanyang pagsunod, natutunan niya that God will sustain. Sa kanyang kawalan, nung namatay ang kanyang anak, natutunan niya, God will restore. At the end, with certainty, na may kasiguraduhan, sinabi niya, tunay na buhay ang salita ng ating Panginoon. So, dito po natin tatapusin. Makikita natin dito sa mga lesson natin ang isang makapangyarihan at malalim na personal na katotohanan. God is not to be trusted only in the moments of abundance. Mas magtiwala tayo sa oras ng tag-init, tag-gutom, tag-tuyo, kawalan. And at the end of the day, if you think that this chapter is just about Elijah, King Ahab, Baal, or the widow, nagkamali po kayo. Kung gusto kong isama rin sa buong kwento kanino, inuhubog ng Panginoon yung pananampalataya ng kanyang mga anak sa lahat ng sirkumstansya na kanyang pinapatutulungan. Whether it is good, it is bad, tagtulo, pagsara ng langit, pagdala ng pagkain ng mga uwa, sa arena o sa langis na hindi naubos, at kahit sa kamatayan ng mga ibig natin sa buhay, Panginoon ang may hawak ng lahat na. Because when God shuts the heavens, hindi na po tinatanggal ang kanyang salita. He is calling you to depend completely on Him. Manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito, sa paalala, sa encouragement na tulong Panginoon. Nawa sa pagtuturo namin ng salita sa mga maghapon, kailangan po ang taas, ang nahayag, at nakakulian Panginoon. Hindi ang pastor, hindi ang kahit sinong tao, Panginoon. Gawain mo kami sa aming mga kasalanan. Sa uling parte ng gawain namin, Panginoon, tulungan niyo ang aming mga kapatuturo, mga mag-a-assist, Panginoon, na ma-impart ng tama ang salita niyo sa mga batang gagawin niyo sa simbahan. Muli, Panginoon, salamat sa mga kaluluwang nandito at nakapakinig ng iyong salita para kaisang na sa ito. Patuloy namin dalangin ang kasiguraduhan ng kaligtasan ng lahat ng tao ng mga. Tawad nawa sa aming mga kasalanan. In Jesus' name we pray. Ito po isang awit ko.